Ito guys, butasan na natin. Okay, butas na siya guys. Ito na, tiplo na siya. Yan o. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan, sa ating mga viewers dyan. Ngayon meron akong ito bibigay na ano guys. Meron akong kunting tips para sa mga hindi pa alam nito guys, sa mga bago pa lang na gumagawa ng plumbing, lalo na sa mga may bahay na may second floor or 2-story hanggang sa 3-story building. Meron tayong kunting tips dyan kung paano masusolusyonan yung problema. Kasi kadalasang problema guys, yung humihina yung tubig sa second floor kapag sabay na nagbukas yung mga gripo sa baba at saka sa taas. Kasi ang nangyari kasi guys, isang ano lang yung ginawa na supply, isang linya. Kahit di uno man, kasi kadalasan kasi di uno yung size ng pipe na ginagawang supply papunta sa loob ng bahay galing sa overhead tank. Lalo na kung itong ibibigay kong tips sa inyo guys ay pang overhead tank lang, hindi kasali yung mga pressurized na. Kasi yung pressurized siyempre malakas yun eh. So kung pressurized, kung overhead tank kasi nakasalalay lang yung pressure niya sa taas o sa yung taas ng tangke at saka sa laman ng tangke guys. So ngayon ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano maglinya. So ang gagawin natin guys, para mas yung lakas ng gripo, ng tubig sa gripo sa second floor ay malakas din, hindi magbabago yung pressure kahit sabay silang magbukas doon sa baba. So ang gagawin natin is maglilinya tayo ng dalawa. So sa isang tangke, sa tangke dito guys, 1,000 liters yung laki, yung capacity ng tangke, yung overhead tank. Kaya yung gagawin natin is i-separate natin yung linya papunta sa ground floor at saka yung sa second floor. Bali dalawang butas yung gagawin natin guys. So madalas sa isang tangke, lalo na itong PE tank, yung gagamitin natin dito yung green na kulay, yung iba blue kasi. So yung kakabit natin dito green na 1,000 liters. So ngayon magbutas tayo ng panibagong butas. Gagawa tayo ng panibagong butas para sa isang linya na papunta natin sa second floor, or depende kung saan natin isusupply yun. Pwedeng sa baba, pwede din sa second floor. So yun, ganito lang yung paggawa guys. Panoorin natin at sana mayroon kayong kunting matutunan dito. Okay, sundan nyo lang guys, lalo sa mga bago matuto sa pagpa-plumbing. So yun, nandito pala tayo sa taas. Yan yung natin dito, yung view natin dito guys. Nasa rooftop tayo, nasa kapilang ba yun, pangatlo. Bali nasa third floor, or kumbaga nasa pangatlong palapag tayo guys. Kaya kitang kita yung view dito sa baba. Ayan, so dito tayo guys. Tingnan niyo yung paligid natin, napakaganda ng view dito guys. Okay, so yun,
Guys, ito na yung tangke na akyat na natin. So ito na yung time na magbutas tayo, maglagay tayo ng isang panibagong butas para sa supply natin sa second floor, guys. So bali isa lang naman yung ito yung kanyang supply, isa lang yung butas, so di pa rin. So mayroong plans kasama nito sa kung bibili kayang ganitong tangke, may kasama na to. Ngayon, para makalagay tayo ng isang supply, bubutas tayo dito, itong banda. So gamit po ang ating pambutas. Ito yung pambutas natin na walang kupas. Ito. Okay? Ito yan. Ayan. Bubutasan natin yan, guys. Simulan na natin yung pagbubutas, guys. Butasan na natin. Oh! Hammer pala. Alright. Butas na siya, guys. Ngayon, lagyan natin ng thread gamit ang adapter, PPR male adapter. Papasukan natin yan para mag-create ng thread. Pasok na natin to. Yan. Medyo matigas siya, guys. Diin lang ng konti para lumubog siya. Yan. Yun, sumagad na. Okay. Yun, okay na siya, guys. Tibay na. So lagyan lang natin, tanggalin natin para malagyan natin ng tiplon. Yun. Okay, goods kayo, guys. Ito na. So ito, balik natin. May tiplon na siya. Yan. Ngayon, kung medyo wala kayong pangtraha, guys, medyo maluwag-luwag ng konti, pwede ninyong lagyan ng alcontra sa loob. Ito, PVC na gamit natin. May female adapter, so may traha sa loob. So doon sa kabila, dito sa ilalim nito, doon natin to ilalagay. Okay. Yan, okay na dyan, guys. So ayan na lagyan na natin ng so para sure na tayo, lagyan na lang natin dito sa kabila. Ito hindi naman to tibay na siya, guys, tulad nitong isa. Yan, tibay siya tulad nitong isa. Ito yung isa. Okay, lagyan lang natin sa loob. So yan na, guys, nalagay na natin. Ayan, ito na dyan. So i-plaster na natin. Plaster na natin to. Ganyan yung pwesto dyan. So nandyan yung isa, guys. Ayan yung itim. Yan yung magsusupply sa ground. Tapos dito tayo sa isa. Ito yun. So itong pipe na to, ito yung magsusupply sa second floor. At yan yung para sa ground floor. Sa gitna, yan yung papasok sa tangke. Yan yung galing sa water pump. Okay, so puputulan muna natin yan. Sit up muna natin, guys. Okay. Okay. So, guys, tapos natin na fuse yun.
is lagyan na natin ng Yan guys, oh. isang onion. Sa dito naman sa kabila, meron tayong Okay. ilbo. Nag-ilbo tayo dyan kasi mababa yung Okay. tatamaan yung four lens. So ganyan lang guys. Kailangan maging may onion para Tulad dito sa kabila. kung may maintenance, dito lang kakalasin. So yung sa gitna guys, So dito sa kabila, yan sa gitna, yan yung galing sa water pump, papunta yan sa ating tangke. Yan, diyan dadaan yung tubig galing sa ating water pump. So ipipisto na natin yan, lagyan din natin ng connection. So ayan guys, lagyan natin ng tubo. Ayan, connect na dyan sa papunta sa tangke. Yan yung elbow. Yan, dyan dadaan yung tubig galing sa ating water pump. So ito yung connection nya. Yan. So ayan na po yung sit up natin guys. Mula sa galing sa supply. Ayan yung dalawang supply na yan, nilagay natin papunta sa baba. So may sa second floor at saka sa ground floor. Yan yung nagsusupply sa ground floor. At ito namang isa, itong isa ay sa second floor. So yan. So ito yung sa nagsusupply guys, papunta sa second floor. Yan yung binutasan natin, yung bagong butas. So ganyan lang po yung technique, yung guys, sikreto para magiging malakas yung supply sa second floor kahit naka overhead tank lang tayo guys. Ayan, ganyan lang gagawin nyo, sundan nyo lang to guys para hindi kayo malito. Ayun, yan yung linya papunta sa baba. Yan, napakataas dito guys, oh. Ayan, yan po yung ating linya guys, oh, galing sa taas. So nandun na yung tangke at nagkakarga na. Tapos yan yung mga linya natin, yan. So ito yung isa, ito yung nagsusupply sa second floor. Yan, may yan, oh, yung sa CR po yan, yung CR. Tapos itong isa sa kitchen, sa sink yan, ditong banda, nasa kabila, nasa loob. Tapos yung isa naman dito, ayan, oh, ayan po yung nagsusupply sa ground floor. Yan, punta yan dito. Tapos dyan, nandyan yung nandyan yung linya. Ayan, okay, punta doon sa gilid sa mga CR, tapos sa kusina. Ayan, okay, yan po yung sinasabi natin guys. So malakas yung tubig. Yan, ayan guys. Basta may tubig na lumabas, pumapasok dito sa tangke, lumabas galing sa water pump at papasok na sa loob ng tangke guys, ibig sabihin yan is tapos na ang ating trabaho. Okay, yan guys. Okay kayo guys, okay na okay yung ating sa ating trabaho. Ito yun, 1,000 liters. Nakasalukuyang nagkakarga na yung water pump. So
So ngayon, dahil yun na nga rin, may tubig na, so dito na rin magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa mga laging sumusuporta dyan. So shout out sa inyong lahat, sa mga laging nagtitiwala sa atin. Thank you, maraming salamat sa inyong lahat guys. So masaya po tayo ngayon. Tingnan ito, successful yung ginawa natin. So maraming salamat. So ngayon lang tayo nakapag-upload kasi nga laging ano na lang yung upload natin, yung trabaho kasi natin laging ganito, so nakakasawa naman yung panoorin kung laging ganito yung i-upload natin. So marami tayong ginagawa na ganito. Mag-install tayo ng overhead tank at mayroon pang pressurized tank. So hindi na lang tayong binidyo kasi mayroon naman tayong video dyan. Kaya ngayon na video ko kasi gusto kong ipaalam sa inyo, share sa inyo yung ginawa natin dito na sit up. Kasi guys, iba to sa ground floor. Nasa taas tayo, tapos dalawang palapag yung ating sinusuplayan ng tubig. Kaya binabahagi ko sa inyo guys yung ano natin dito, yung paraan kung paano natin ma-maintain yung pressure ng tubig sa second floor kahit sabay na nagbukas yung mga gripo sa ground at saka second floor. So yun yung ginawa natin ng paraan guys. Ginawa natin ng paraan para hindi sila mahirapan, hindi sila disappoint sa tubig na lumalabas sa gripo yung may-ari ng bahay guys. So kahit kayo dyan, kung mayroon kayong ganito, kung pwede niyong isuggest sa mga plumbers dyan, lalo na sa mga bago magsisimula, panoorin nyo lang guys yung kung paano natin ginawa ito. Pinaliwanag ko sa inyo kung paano natin ginawa, kung paano ang function nito, kung bakit ganito yung ginawa natin. Ito yung para masatisfy yung may-ari ng bahay, kahit hindi na sila maggawa ng booster pump. So yun, thank you guys, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, sana patuloy niyo akong susuportahan guys. Kahit yun lang, malaking tulong na sa akin yan. Thank you, God bless sa ating lahat guys. Bye bye.